po tayo ng almusal. Pinasalamatan ko ng Diyos dyan. No? Kain po tayo. Yung inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Sa senior citizen, stroke nurse, 6 na taon at PWD ng 5 taon. Kain po. That's it. Isang mapagpalang pagsubaybay dito po sa bahagi ng Prayer Power. Bagong lahat, binabati po namin ng magandang umaga ang ating minamahal na Apostle Jonathan Santos Fariol. Magandang umaga po. Sana po ay patuloy kayong itayo ng Diyos sa amin at patuloy kayong palakasin sa pamamagitan ng pagdadala ng salita ng Diyos. Maraming salamat po sa inyo. At sa inyo po mga kapatid namin na patuloy namin nakakasama dito po sa bahagi ng Prayer Power. Salamat sapagkat ang Diyos ay patuloy nating nararanasan ang kanyang malayang pagkilos sa ating mga isinasagawang panalangin. Kaya naman ang ating kalagayan, mabuting bagay na lagi tayong umasa sa malaking magagawa ng Diyos para po sa atin. At bago po natin idulog ang ating mga panalangin, ay nagbubulay po tayo ng kanyang salita. Ang ating pong pambubulayan ay masusumpuan natin sa 2 Samuel sa kabanatang 22, ang talata po 7. Sa aking pagkahapis ay tumawag ako sa Panginoon. Oo, ako'y tumawag sa aking Diyos at kanyang dininig ang aking tinig mula sa kanyang templo at ang aking daing ay sumapit sa kanyang mga pakinig. Ang ating pong pagbubulayan sa mga oras pong ito ay ang paksang sa panahon ng kahapisan o kalungkutan, tumawag sa Diyos at ang Diyos ay nakikinig. Amen! Maliwanag ang binasa natin na sa panahon ng kalungkutan o kahapisan, pag tayo pala'y tatawag sa Diyos, ang Diyos ay patuloy na sasagot sa atin. Likas sa mga tao ang kalungkutan, kahapisan. Marami pong nagpapalungkot sa atin. Lalong-lalo na ang mga karanasan nating hindi mabubuting pangyayari. Pag may mga dumadating ng mga pagsubok, problema, mga intindihin sa buhay, mga kabiguan, mga kawalan, yan po ang nagbibigay sa atin ng kalungkutan o kahapisan. Sa ating sarili, wala po tayong magagawa. Pero kung ating aasahan ang tulong ng Diyos sa pamamagitan ng pagtitiwala o pananalangin, ang Diyos po ay naglalaan ng isang pangyayari na doon po tayo magtatagumpay o magagalak. Lahat ng tao ay dumadaan sa prosesong parang sinusubok. Siguro wala nang papantay sa pagsubok o karanasan nitong si Job. Tingnan natin ang pakikipagbaka ni Job mula sa maraming pagsubok. Sa aklat ng Job, sa kabanatang 14, ang talatay 13 hanggang 15. O ikubli mo nawa ako sa Sion, naingatan mo nawa akong lihim, hanggang sa ang iyong puot ay makaraan. Natakdaan mo nawa ako ng takdang panahon at iyong alalahanin ako. Kung ang isang tao ay mamatay, mabubuhay pa ba siya? Lahat ng araw ng aking pakikipagbaka ay maghihintay ako hanggang sa dumating ang pagbabago. Ikaw ay tatawag at ako'y sasagot sa iyo. Ikaw ay magtataglay ng nasa sa gawa ng iyong mga kamay. Maliwanag itong patutuo ni Job na sa kanyang karanasan sa mga pangyayari, ang inaasahan niya ay makalampas o makadaan itong masasamang bagay na kanyang naranasan. At alam naman natin ang naging kalagayan ni Job sa kasaysayan na mula sa kasaganaan na uwi sa kawalan. Nung siya'y mayroon pa, dumating ang panahon walang-wala na siya. At hindi lang yun,
maging ang kanyang kalusugan ay dumating sa puntong parang wala na siyang magagawa. Pero hindi siya bumitaw sa magagawa ng Diyos para sa kanya. Nang sabi niya nga, sa Diyos nang galing lahat, siya ang may bigay, Diyos din ang may karapatan na kumuha. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya ang naging kalagayan ni Job, hindi siya bumitaw sa Panginoon. At kung tayo may nakakaranas gaya ni Job, huwag po tayong bibitaw sa Diyos ng ating pinagkakatiwalaan. Amen. Sapagkat sa panahon wala tayong magagawa, may Diyos na gagawa sa atin. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At hindi lang si Job ang nakakaranas ng kahirapan at pagsubok. Tingnan natin sa unang Kronika, sa kabanatang 4, ang talatay 9 hanggang 10. At si Jabez ay bantog kaysa kanyang mga kapatid, at tinawag ng kanyang ina ang kanyang pangalan na Jabez, na sinasabi, sapagkat ipinanganak kong may kahirapan siya. At si Jabez ay dumalangin sa Diyos ng Israel, na nagsasabi, O ako naway iyong pagpalain, at palakihin ang aking hangganan, at ang iyong kamay ay sumaakin, at ingatan mo ako sa kasamaan, na huwag akong maghirap, at pinagkaloob ng Diyos sa kanya ang kanyang kahilingan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Napakaliwanag na si Jabez ay ipinanganak na may kahirapan. Pero siya'y nakaranas ng kasaganaan, bunga ng kanyang pagtitiwala at panalangin sa Panginoon. Na ang kanyang dalangin ay umabot sa templo ng Panginoon. Na anong kanyang sinabi? Naway ako'y iyong pagpalain, palakihin ang aking hangganan, at ang iyong kamay ay sumaakin, at ingatan mo ako mula sa maraming kasamaan, at huwag akong maghirap, at ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang kahilingan. Kaya pwede palang mangyari Amen. sa atin na kung tayo man ay walang-wala sa panahon ng kahirapan, kung tayo pala ay mananalangin sa Panginoon, makakaranas tayo ng kaginawahan at kasaganaan. Amen. Amen. Yan ang Diyos na ating nilalapitan. Praise God. Ang Diyos ay hindi gaya ng tao. Ang Diyos ang may likha ng lahat ng mga bagay. Amen. Kaya niyang gawin ang hindi kayang gawin ng tao. Tunay. Purihin ang pangalan ng Praise Panginoon. God. Praise Kaya God. sa ating tinatalakay sa panahon ng kahapisan at kalungkutan, tanging Diyos lang ang pwedeng magbigay sa atin ng pagtatagumpay. Amen. 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 Ano pa minsan ang nagpapalungkot sa atin? Maaring wala kang material na bagay, maaring hindi tayo kilala sa sanglibutang ito, pero may Diyos na nakakakilala sa atin. Amen. Kaya maliwanag na ang Biblia o ang kasulatan ay nagpapatotoo na mayroong Diyos na nagsasagawa ng mabubuting bagay o mabubuting pangyayari. Amen. Kaya hindi lamang si Job, hindi lamang si Jabez, maging ang babaeng matagal nang dumadanas ng sakit at karamdaman. Maraming patotoo sa Biblia. Maraming gawa ang Diyos patungkol sa mga pagpapagaling. Amen. Pero yung mga taong umasa sa malaking magagawa sa pamamagitan ng pananampalataya, doon po gumagawa ang Diyos na makapangyarihan. Amen. Amen. Tingnan natin sa aklat ng Marcos. Sa kabanatang 5, ang talatay 25 hanggang 34. At isang babae na may 12 taon nang inaagasan. At siya'y napahirapan na ng maraming bagay na mga manggagamot. At nagugol na niya ang lahat niyang tinatangkilik. At hindi gumaling ng kaunti man, kundi bagkus pang lumalala siya. Nang pagkarinig niya ang mga bagay tungkol kay Jesus, ay lumapit siya sa karamihan, sa likuran niya at hinipo ang kanyang damit. Sapagkat sinabi niya, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako. At Amen. pagdakay na ampat ang kanyang agas at kanyang naramdaman sa kanyang katawan,
na magaling na siya sa Amen. salot niya. At si Jesus, sa pagtalastas niya, agad na kanyang sinabi na may umalis na bisa sa kanya. Ay pagdakay pumihi sa karamihan at nagsabi, sino ang humipo ng aking mga damit? At sinabi sa kanya ng kanyang mga alagad, nakikita mong sinisiksikan ng karamihan at sasabihin mo, sino ang humipo sa akin? At lumingap siya sa palibot upang makita siya na gumagawa ng mga bagay na ito. Ngunit ang babae na natatakot at nangangatal palibasin na lalaman ang sa kanya'y nangyari, lumapit at nagpatirapa sa harap niya at sinabi sa kanya ang buong katotohanan. At sinabi niya sa kanya, anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo, yumaong kang payapa at gumaling ka sa salot mo. Amen. Purihin Salot ang po pala yung Panginoon. sakit. Napakaganda ang ginawa ng Diyos Salot. dito sa babaeng matagal nang inaagasan o dinudugo. Halos ang lahat ng kanyang tinatangkilik, ang lahat ng kanyang kabuhayan, naubos na. Na hindi siya gumagaling. At kung sino mga manggagamot ng pinuntahan niya, ay lalo pa siyang lumalala. Pero nung mabalitaan niya na ang Panginoon ay dadaan, nanalig siya, nanampalataya siya, nang sabi mahipo ko lamang ang laylayan ng damit ng Panginoon, ay gagaling ako. Amen. At ano ang naging resulta? Binigyan ng pangyayari at kaganapan yung pananampalatayang nagpagaling doon sa mahabang panahon ng may karamdaman. 12 years. Nung hipuin niya ang laylayan ng damit ng Panginoon, gumaling siya. Isang miracle. Ganyan ang nagagawa ng pananalig at pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Amen. In Christ Hindi alone. natin nakikita ng personal ang Panginoon. Pero yung paniniwala na siya'y magpapagaling sa iyo, magpapagaling sa ating mga sakit at karamdaman, paniwalaan natin na oras na tayo'y manalangin sa Panginoon, ang ating mga sakit at karamdaman, kahit malala o malubha, walang imposible sa Diyos. Amen. Purihin ang Amen. pangalan ng Praise Panginoon. God. At hindi lang ang babaeng Galing po, inaagasan ang nakaranas ng mabigat na karamdaman. Kahit sa lumang tipan si Haring Isikayas, kung ating babalikan, matindi rin ang pangyayaring ginawa ng Diyos kay Haring Isikayas. Bakit? Karamdamang ikamamatay. Sakit na ikamamatay. Pero ano ang ginawa ng Panginoon sa kanya? Tingnan natin sa aklat ng Isayas. Sa kabanatang 38, ang talatang 1 hanggang 5, na ng mga araw na yon ay may sakit na ikamamatay si Isikayas, at si Isayas na propeta na anak ni Amos ay naparoon sa kanya at nagsabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo ang iyong sambahayan, sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi mabubuhay. Nang magkagayi ipinihit ni Isikayas ang kanyang muka sa panig at nanalangin sa Panginoon at nagsabi, idinadalangin ko sa iyo, O Panginoon, na iyong alalahanin kung paanong ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan na may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Isikayas ay umiyak ng di kawasan. Nang magkagayi dumating ang salita ng Panginoon kay Isayas na nagsasabi, ikaw ay yumaon at sabihin mo kay Isikayas, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ni David, na iyong magulang, aking dininig ang iyong panalangin, aking nakita ang iyong mga luha, narito, aking idaragdag sa iyong mga kaarawan ang 15 taon. Purihin ng Panginoon. Amen. Kahanga-hanga ang gawa ng Diyos Yes. sa mga taong may buong pagtitiwala na sa kawalang magagawa, may Diyos palang gagawang makapangyarihan. Amen. Itong God is sakit ni good. Haring Isikayas ay cancerous. Kumbaga sa panahon natin ay yung kanyang bitukay nabubulok
halos wala ng kagalingan o kagamutan. Kaya sinabihan siya ni Propeta Isaias, ganito ang sabi ng Panginoon, ihanda mo ang iyong sambahayan at mamamatay ka na. Last will and Nung testament. marinig ni Hari Hezekias yun, ang kanyang ginawa lamang, lumuhod siya. Itininig niya ang kanyang mga mata sa Panginoon. Umiyak siya ng di kawasang pag-iyak. Nakita pala ng Diyos ang kanyang luha at ang kanyang panalangin. Amen. Kaya sa mga oras na yun, ang Diyos gumuong makapangyarihan. Amen. Ang sabi kay Propeta Isaias, bumalik ka uli. Kaya sabihin mo, hindi na siya mamamatay. Amen, amen, amen. Daragdagan ko pa ng 15 taon ang kanyang Praise God. buhay. Purihin ang Panginoon. Praise Salamat. God. Ang Diyos natin ay buhay at makapangyarihan. Amen. Kung papaanong gumagawa dito sa mga taong ito ang Diyos, maaaring gagawa din ang Diyos sa atin. Kung Amen. tayo mananampalataya, magtitiwala, at aasa sa malaking magagawa ng Diyos. Ano na ang dapat nating gawin? Wala tayong hiningi sa Diyos na hindi niya ibinigay sa atin. Amen. Pag tayo mananalangin, sampalatayanan natin. Yes. Meron tayong Diyos, Ama sa langit, at meron siyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo, na kapag tayo hihingi sa kanyang pangalan, ibibigay niya ito sa atin. Amen. Anong sabi sa Juan? Ipala sa Panginoon, sa Diyos, sa pangalan ng ating Panginoon, ano man ang ating hihingin ay gagawin sa atin. Kaibigan, sa mga oras nito, ano ang pwede nating hingin sa Kanya? Maaring tayo ay kapos, maaring tayo ay nasa kalagayang kawalan, paghihingi pala tayo sa Kanya, ang Diyos ang magpupuno ng lahat ng ating kailangan. Ano pa ang pwede nating hingin? Kagalingan sa ating mga sakit at karamdaman. Pwede tayong pagalingin ng Panginoon. Ano pa? Mula sa kahirapan, pwede tayong paginawahin ng Panginoon. Amen. Kaya sa mga oras kong ito, salamat. Sa panahon ng kahirapan, tanging Diyos lang ang pwedeng magpasagana sa atin. Amen. Sa panahon ng panganib, tanging Diyos lang ang pwedeng mag-ingat at magligtas sa atin. Amen. Lalong-lalo na sa ating panahon. Ang daming dumadating na mga trahedya, ang daming dumadating na kapigatian. Pero salamat, may Diyos na dapat tayong pagkatiwala. Amen. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Yes. May Diyos na naghihintay sa atin. May Diyos na tumutulong sa atin. Amen. Sa panahong wala tayong magagawa, may Diyos na pwedeng gumawa sa atin. Amen. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyo. Sapagkat may Diyos kaming gaya mo na laging tumutulong, gumagawa, at nagliligtas sa amin. Pagpalain mo ang aming mga kaibigan Amen. at mga kapatid na mayroong kahilingan ngayon. Amen. Iparanas mo sa kanila ang iyong biyaya at ang iyong kapangyarihan. Sumasampalataya kami na patuloy mo kaming aabutin anuman ang aming mga kalagayan at anuman ang aming mga pangangailangan. Maraming salamat po sa iyo, O Diyos. Purihin ka sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen and amen. Prayer power! Ang nagdala ng salita ng Diyos, Pastor Lori Cabantog ng PMCC Fort Watts. Okay? Narinig po natin ang patungkol sa salot. Ano yung salot? Sakit, problema. Kagaya ng babaeng 12 taon na may problema na hindi gumagaling, naubos ng kayamanan. Pero nung dumating si Jesus, anong sabi niya? Maihipo ko lang ang laylayan ng kanyang damit. Gagaling ako. Yun ang kanyang pananampalataya. Kaya siya instantly
gumaling siya. Ah. Si Haring Ezekias naman, anong sabi niya? Nagdasal siya sa Diyos nang malaman niya sa propetang si Isaias na inutusan ng Diyos na mamatay ka na, magsabi ka na sa iyong mga mahal sa buhay ng last will and testament. So nanalangin. Anong tugon ng Diyos? Yes! Di ka pa mamamatay. Dadagdagan pa kita ng 15 years. Nasa kamay po ng Diyos ang buhay ng tao. Ang problema ng tao, nasa kamay ng Diyos. Kung magtiwala lang po tayo sa Diyos, walang problema. Arito po ang Biblia. Basahin ko po. Sa 1:14, huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sabi ni Jesus, sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya po sa Diyos. Sabi ng ating Panginoong Jesus. At sumampalataya din kayo sa akin. Yun. Anong sabi ng Panginoong Jesus? Sumampalataya tayo sa Diyos. Huwag tayong mabagabag. At manampalataya tayo sa Kanya kay Jesus. Bakit tayo manampalataya? Siya kasi ang tagadala ng salita ng Diyos eh. Maniwala kayo, kaibigan. Siya ang tagadala ng salita ng Diyos. Si Jesus. Anak siya ng Diyos eh. Kaya sabi niya, manampalataya kayo sa Diyos. Yan lang po naman ang armas natin eh. Alam nyo yung problema, hindi natin kaya yan. Pero kung lalapit natin sa Diyos yan, sigurado, garantisado, walang paltos. Amen. Amen. Sige po, ito ang inyong kaibigan naman, Brother Manny Bautista, inyong kaibigan kay Jesus. Ayan o. In Christ alone. Sige po, thank you for watching. Nawa sana meron kayong natutunan patungkol sa panalangin, ni Pastor Lori Cabantog ng Prayer Power ng PMCC Fort Watts. God bless us all. Thank you for watching. Like and share and share and share. God bless us all. Bye-bye.